Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa may Welcome Rotonda. Ito po yung bahagi ng papuntang Espanya. At sa mga sandali pong ito ay talagang napuno na itong lugar na ito. Ayon sa kanila, umabot na sa libo-libong mga miyembro ng United Transport Consolidated Entities of the Philippines ang naririto ngayon. Sila po ay nagtipon-tipon. Binubuo sila ng 400 na mga transport group na dumayo pa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Karamihan sa kanila ay talagang mga mula pa sa malalayo, no? Mula Isabela, La Union, Baguio, Quezon. Meron din po mula pa sa General Santos City, pati na rin sa Bukidnon. Ganun kalalayo, taga Cebu. Mga talagang bumiyahe, nag-eroplano papunta rito para ipakita ang kanilang kilos suporta. Pakita rin natin doon mismo sa may Welcome Rotonda area ay umabot na po yung mga nagkikilos suporta dahil ganyan karami yung mga nais daw sumuporta doon sa modernization ng PUV. Sinasabi nila ito raw ang solusyon laban sa polusyon, ano? At mula rito sa Mabuhay Rotonda, magkakaroon sila ng maikling programa at magmamarcha sila papunta sa Malacanang para sabay-sabay nilang iparinig kaya Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang saloobin. So sa punto pong ito, alamin na natin kung ano ba talaga yung kanilang isinisigaw. Makakausap natin si Melvin Herederos, transport leader and driver mula sa Mindanao. Sir Melvin, magandang umaga po sa inyo. Isa rin po siyang tsopera, no? Ng PUV. Una po sa lahat, ay tagasan po kayo. Nabanggit ko, taga Mindanao, pero saan kayo exactly sa Mindanao? At ano po ang dahilan bakit po kayo sumali dito sa kilos suportang ito? Okay, magandang umaga po. Ako po ay taga Mindanao, si Melvin Lagamon Herederos from Cagayan de Oro City para suportahan natin ang PUV-MP Modernization Program sa ating pamalaan at isulong natin ang NOTO Extension of Consolidation at saka bigyan ng budget for 2024. Bakit? Para makuha natin mga chopper as chopper cooperative sa mga kooperatiba yung mga benepisyo na hinihingi natin. Sa ngayon nakabinbin pa nasa sa ating kongreso o sa Senado. Bakit po mahalaga na maging ma-modernize yung mga PUV? Anong benepisyo nito para sa mga chopper na katulad niyo? Yan po ang ipaabot natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na makuha na natin yung mga benepisyo galing sa kooperatiba. Gaya ng insurance, life insurance, PhilHealth, SSS at saka Pag-ibig. So lahat po yan nakukuha ninyo pag modernized? Yes, ma'am. Kapag hindi kayo modernisado yung mga PUV, yung mga karaniwan po bang mga chopper ng mga traditional na mga jeep? Walang makukuha yan, walang benepisyo. Zero benefits yan. So dito tayo sa programa ng ating gobyerno sa Public Utility Modernization Program. Kailangan natin suportahan. Kami galing pa ng Mindanao, pumunta lang dito sa Maynila para magsuporta. Alright, maraming po salamat Sir Melvin Herederos. At sa punto pong ito, makakausap naman po natin ay ang si Mr. Robert Kang, siya po ang Vice Chair ng National Federation of Transport Cooperatives. Una po sa lahat, sir, narinig na namin yung sa side po ng mga tsoperno. Pero bakit nga po ba mahalaga talaga na mamodernisa na at ano po ba yung mga nais nating iparating sa Pangulo? Unang-una, ito ay para sa ating mga mananakay, mabigyan ng magandang at komportableng sasakyan ang ating mananakay. Pangalawa, yung ating mga driver, yung mga chopper natin, mabigyan ng disenteng trabaho. Kagaya sinabi ng ating kasama kanina, magkakaroon po sila ng full benefits. So, ang pag-modernize po, kailangan suportahan at isulong na maging batas po ito dahil para magkaroon tayo ng budget taon-taon. Ang pag-modernize po, hindi lang po yung sasakyan, kundi yung buong sistema ng ating public transport. Pagdating po sa kalikasan, may mga nabasa po kasi ako doon na solusyon na sa polusyon. Paano po nito masusolusyonan yung problema sa polusyon? Tinatamaan na tayo ng climate change. And how to address this by through our public transport na maging modernized by using Euro 4 diesel engine or Euro 5. And meron pa tayong electric vehicle. That would help to eliminate or reduce greenhouse gas emission. Ano po masasabi niyo doon sa mga mawawalan naman daw po yung mga
mga traditional jeepney drivers, ang sinasabi nila, mawawalan sila ng kabuhayan, mawawalan sila ng trabaho kapag talagang minodernize na lahat at hindi na sila pahintulutan na pumasada sa mga kalsada. Actually, ang ginagawa ngayon ng LTFRB is drop and substitute. So pag pinalitan yung lumang jeepney, sila yung priority driver na magmamaneho sa modern jeep. So magkakaroon sila ng regular employment at lahat ng benefits kasama yung 13-month pay dahil December na ngayon. So hindi na sila boundary. Hindi na po boundary system kasi si kooperatiba yung magbabayad doon sa bangko. Mas malaki ang kikitain nila. Mas malaki ang kikitain nila dahil magkakaroon sila ng overtime pay. Wala raw silang pambayad dun sa pagpapamodernize. It's not the driver who will be paying the amortization. It's the cooperative as a whole Okay. or corporation. So meron silang tulong na makukuha, may suporta sila para mapamodernize yung kanilang mga Merong jeepney. subsidy ang ating DOTR. Actually, umabot na nga ng 360,000 per unit. At yung ibang local government, merong ordinance na sumusuporta magbigay ng financial grant. Ano naman po masasabi niyo doon sa ang sentimiento ay mawawala na raw yung traditional, yung iconic jeepney natin sa kalsada? Actually, ang MC ng LTFRB ay pag yung traditional jeep mo ay nag-conform doon sa Philippine National Standard, pasok pa rin yung traditional jeepney natin. Alright, huli na lang po, ano po masasabi niyo doon sa mga ayaw pa rin pong sumali at talagang ngayon po magkakaroon ng mga tigil pasada yung mga ayaw ma-modernize ang mga PUV? Actually, misinformed yung karamihan. But kami dito ngayon na nakikita ninyo, we are well informed. Maraming forum na dinaluhan namin, kaya mas mainam na sumama na kayo sa amin, sa korporasyon, sa mga kooperatiba dahil ito po yung daan ng pag-asenso ng ating public transport. Alright, maraming po salamat Sir Robert Kang, ang Vice Chairman po ng National Federation of Transport Cooperatives. At yan po, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy po ang pag-converge sa mga programa at pupunta sila maya-maya lamang sa Malacanang. Samantala, mga kapuso, sa kaugnay pa rin po balita, nanindigan naman po ang Department of Transportation na hanggang December 31 na lamang papasada ang mga PUV na walang kooperatiba o korporasyon. Sinabi yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa gitna ng planong tigil pasada ng grupong Piston sa December 14 at 15. Dagdag pa ni Bautista, magkakaroon din ng rally ang mga sumusuporta sa modernization program ng gobyerno. Layon daw nitong mahikayat ang mga unconsolidated PUV na iproseso ang kanilang mga requirements para patuloy na makabiyahe. Tanging ang Piston at Manibela lamang daw ang hindi sumasang-ayon sa programang ito. In fact, on Tuesday, this group will have their own rally to invite those who have not consolidated to comply with the requirement of government to consolidate on or before December 31. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.